Ano pa plano nyo ngayong undas? Ngayong undas, mag-ano lang siguro, vacation lang nearby, by land lang. Hindi abroad? Hindi abroad kasi marami kaming ginagawa ng husband ko. So, parang very short lang kung abroad Oo, parang pagod din yung mangyayari. Diba nakakapagod din kasi lalo na pag ganitong undas, ang daming nasa trip. So, we just want a quiet moment, a simple bonding with family. Kahit nearby, dito lang sa Luzon. Tsaka been there, done that ka na. Sa lahat ng bands or wherever. Yeah, oo. Kumbaga, parang anytime naman pwede kang magbakasyon. Oo. So, hindi na lang kami makikipagsabayan. Sa Pasko naman, nagpinaplano nyo na ba? Sa Pasko, we're thinking of na mag-out of the country, but ang kaso, ang dami pa naming mga responsibilities sa work, and at the same time, we're both running. Oo nga. My husband sa Turismo Party List and me, counselor in District 2 Pasig. So, marami ring schedules. We'll see if we can squeeze the schedule kahit 1 week. Or baka dito na lang din. Tapos, next year after school, dun kami mag-vacation. Okay. So, dami ng ginagawa niyo. Bakit yung naisipang tumakbo? Well, I think it's a calling. Kasi matagal ko naman pinag-isipan. Every election naman, I have offered. But this time, alam mo yung pinag-pray ko naman lahat ng ginagawa ko. And alam mo yung umihingi pa ako minsan ng sign about it. And nag-go ako, and I think I'm emotionally, mentally, physically prepared for doing this. Meron ba kayong specific goal politically? I want to have syempre nakakatulong naman ako. Naman. Alam naman ng tao na nakakatulong ako sa ibang tao. Naman. But in my own little way. Kumaga hanggang doon lang yung kaya kong matulong. Hindi ko kayang ma-expand. So, I think running in a position, mas lalawak yung pagtulong ko. Mas magkakaroon ako ng enough, yung parang mas meron akong, what do you call this? I don't know the right term Parang, kahit kasi sabihing power kasi yes, I have a foundation, pero minsan parang, alam mo yung feeling ko minsan nanglilimos ako. Nanglilimos ako pag nagsusolicitation ako sa, in every But sometimes, if you're in a position, if you're a public official, parang mas paniniwalaan ka lalo na gumawa ng mga ganitong projects. Parang feeling ko mas malaki pa yung kasi gusto ko matuloy yung nagawa din ng father ko, which is yung mga committee na hawakan ko is the PWD, Kababaihan and Urban Poor. I want to continue kasi yung dad ko, they have Pusong Makabayan Foundation. Nationwide, nakakapag-award sila ng yung palupa at saka bahay. Yun. And then, gusto ko rin magtayo ng sariling health facility for PWD lang. Maganda na nabanggit niyo yung para dun sa mga nanonood sa atin. Alam niyo ang public service. Yes, oo. Lumaki kayo dun. Yes. Hindi kayo basta biglang pumasok. Hindi. Na-witness ko yan sa family ko. I mean, I've been exposed in the politics since 2000. And then, nag-grow na ako. Nag-mature na ako in a way. Ang dami kong experiences, learning experiences, through even personal. So, iba yung feeling kasi pag nakakatulong ka diba? Tapos sa kababaihan, I wanna help
yung mga kababaihan, yung mga nanay na nasa bahay lang, na magkaroon ng mga munting negosyo. At gustong ipagpatuloy yung pag-aaral nila, especially mga single mothers. Dahil dumaan din tayo sa pagiging single mother. Yon. So, kumbaga, it's not the end of the world if you don't have a partner. And kailangan kaya rin natin magtrabaho, kaya rin natin ipakita at tulungan natin yung mga asawa natin. Dahil sa mahal na mga bilihin ngayon, hindi na talaga kakasya ang minimum wage sa mga gastusin, lalo na kung marami pa kayong anak. Kami nga, ako lang, isa pa lang anak, pero uma-ouch din sa gastos, di ba? I mean, syempre, yung iba, for investment, pero alam mo yon, ang daming kailangan sa schools, ang daming, tapos yung sa bahay, yung households, yung mga sasweldohan mo. So, kumbaga, problema talaga ng tao yung kung paano pagkakasyahin ang kinikita mo. Very humbling na naririnig mo ko o namin na sabihin mo na ikaw, Aramina, apektado ka din ng pagtaas ng mga presyo. Oo naman. Kaya nga sinasabi nila, bakit hindi ako tumitigil magtrabaho? You don't need to stop working. Because lahat ng may ipon mo, mauubos yan. Talaga? Mauubos yan. Yes. Oo, kasi hindi ka magtrabaho. Anong income papasok sa'yo? You need to think investment. You need to think saan mo ilalagay yung pera mo. You need to think mga options, anong mga business na itatayo mo. Nagtayo ako ng maraming business. Kumita, nalugi, marami akong tinayong business. Hahanapin mo kung ano yung niche mo eh. Tapos eventually makaka-chamba ka kung saan ka talaga destined na doon ka kikita talaga, doon ka magpa-prosper, doon ka magsasucceed. Nakikita ko yung sincerity mo. Oh, thank you. I mean, like, Aramina is made. Yes, because I keep on working. I never stop. And I never stop learning. Ito, ibang business naman itong pinapasukan ko. It's technology. Kasi ito na yung panahon ngayon. Meron akong beauty products. Andyan pa rin siya, pero medyo hindi ko siya pinofokusan ngayon kasi ang dami nang nagbebenta ng beauty products. Saturated na. So, nandito ako, isa ako sa nag-push sa asawa ko dito sa pick-up. And I told my husband, let's do this. I believe in this kasi kailangan na ng mga competitor ng option. Kailangan na ng mga Pilipino ng option. Dahil walang minsan choices di ba? And naririnig mo yung mga hinaing din ng mga mga makeup artists, mga staff sa work ko na nag-ride hailing app. I feel them. And one time nasiraan kami. Kami, ride-hailing app. Wala pa kami yung pick-up. Ito lang yan. Married na kayo? Last year. Kasi we just launched, 2 years ago pala. 2 years ago. We launched this kasi this year. But almost 1 year or 1 year namin tinrabaho to. Nasiraan kayo? Nasiraan kami. Okay naman, nakabook naman kami. Pero in-interview ko yung driver. So, alam mo yung parang sapat na sapat lang yung kinikita nila. Because binabayaran nila yung sasakyan. And that's why we thought of this EV car. Malaking napupunta, nako-consume yung gasolina sa kita nila. Lalo na, masaklap kung may operator ka pa. So, yung boundary mo, as in talagang, eto lang kikitain mo, minsan 1,000 lang ang nauuwi nila. Yes. So, sa pagod na yon? Sa pagod na yon. So, parang, dahil, sasabihin nila kung gaano kalaki yung nakukonsume ng gas. Ako, grabe. So, in-interview namin talaga kasi curious kami, pero hindi pa namin alam na magtatayo kami nito.
ng pick-up. Naloka ba siya na si Aramina ang sumakay sa... Hindi ko alam kung napansin niya ako nung kasi nasa likod ako, mas yung husband ko yung medyo madilim eh. So, siguro pagbaba na lang. Binigyan mo ba ng malaking tip? Yung husband ko, oo, yung husband ko. So, and then, the friend of my husband thought of, hindi ka magtayo tayo ng ride-hailing app. And, parang alam mo yun, di ba? It's destiny. Na nakasakay ako ng ride-hailing. Di ba? Ano yung pinakamatagal na time na in-spend mo sa traffic? Nako. Lalo't magpapasko na ito na naman tayo. Mabuti na lang masa ako eh. Masandal dito. Mga 4, 5, dito sa Metro Manila lang ha. Metro Manila. Pwede pa yung, actually mas mabilis pa nga kung province eh. Talaga? Kung sa Baguio nga, you can 5 hours eh. Oo. Link number NEX7727. Saan ba ako noon? Sa may yata yun eh, parang Cavite yata yun. Actually sa EDSA lang din eh, yung siguro mga rush hour talaga. Oo, rush hour. Okay, finally yung mga ginagawa mo. Ngayon, ito, nasa kami, tech company. We founded, my husband founded A-Force. I'm the co-founder of A-Force Ventures. Nag-start yan nung pandemic. Ginagawa ng opisina namin. And then, sabi ko, nagdalawang isip siya kung itutuloy namin yung A-Force. Kasi nga, nag-pandemic, na-stop yung construction ng office namin. Sabi ko, naniniwala ako din. So, ituloy natin. So, teamwork kami ng husband ko. And then, yung A-Force Ventures, meron kaming isang ilo-launch dapat na app. Yun yung talagang ready kami. We went to Hungary pa. May kausap kami doon. So, may isa pang app? Yes, we went to we went to Hong Kong. And then, naisang tabi namin yung app na yun. Because, yung friend kasi ni Dave, bring up ng ride-hailing. Nasabi ko, unahin na natin yan. Ito na lang muna. Kasi, at least, meron tayong kasi hindi biro magtayo ng ride-hailing app. I mean, technology pa lang itself. Yung paggawa pa lang ng system, it's very expensive. So, at least, meron na tayong makakasama sa pag-spend. Kasi kung mag-isa lang kami, sobrang laki din kung kami lang. So, yung isang app na yun, na isang tabi namin. But, good thing, dito sa pick-up, na namin, na incorporate namin. So, we have now a pick-up pay. Oh. Pick-up pay. So, pero itong isang app na to, meron siyang sariling pangalan, but iniisip namin because we have pick-up now, we have a system now. Pag meron ka ng system, pwede na mga nakyan eh. So, pick-up pay, kasi doon mag-release yung ng mga drivers. Doon i-release yung mga payments ng drivers. And eventually, na pwede mo na rin magamit sa mga merchants. Saka maganda yung meron na kayo sa airport. Yes. Malaking tulong yan Oo. Hindi na lang yung para kumita ang pick-up eh, pero tulong yan. Yes, tulong din sa mga OFW natin. Oo. Kasi si Dave mismo, he's an OFW when he was starting. Na bago siya maging politician and businessman. OFW siya. So, he has a heart for OFWs. And even my mom, nung bata pa ako, naging caregiver ang mom ko. Oo, pero sandali lang. Kasi ang mommy ko, plain housewife. Yeah, so nung nahiwalay siya, syempre,
hindi niya alam saan siya kukuha ng pera, wala siyang sariling money. Though, meron siyang na-invest, mga lupa, ganyan. Pero liquid, wala. So, yun yung naisip niyang gawin. Kaya gusto ko yung mga nanay magkaroon ng mga negosyo para meron kayong nahuhugutan ba na pera at meron kayong somehow naiipon. So, yung plano ko sa Pasig with may Mayora, bibigyan sila ng buting negosyo, pero hindi namin pababayaan. Kailangan may follow-up. Kailangan tuturuan mo sila mag-manage ng pera. Ay, maganda yan. Oo, kasi Kahit ang daming pera, kung di ka marunong mag-manage, goodbye yan. yes, kasi ang nangyayari minsan, napansin ko, nagbabagsak ng livelihood. Nagbibigay ng puhunan sa negosyo. O kahit sabihin na natin, simpleng food cart. Okay, andyan na. So, hahayaan na sila. Paano yung everyday nila? Sometimes hindi mo alam kung paano, merong yan dapat ilang percent ang pwede mong gastusin, ilang percent ang pwede mong itabi, kasi yung percent naman, kailangan mo bumili ng puhunan. Tama. So, we need to teach the people how to do business. Kahit yung ganung lang. Ilang business ka na, bilang mo. Ang dami. At hindi lahat nagsagumpay. Hindi lahat nagtagumpay kasi... And you say that in matter of factly, na hindi lahat magtatagumpay. Alam mo, mas mabuti yung mas magandang lesson o yung experience. Hindi ako graduate ng business management or something, but I'm planning. I'm still planning to enroll sa mga ganyang mga pag-aaral. Pagdating pa rin sa business. Pero itong ina-apply ko through my experience. Ilan ngayon ang businesses? Yung ikaw lang? Ako, I have Ara Secret. I have Hazelberry, which is still online, na merong franchise pa rin sa Makati. And na lang ako, supply in other delis. And Ara Colors, cosmetic line, na hindi ko pa nalo-launch yung bagong dating na limited edition. Ang partner ko dyan is Ever Bilena. Mga lipstick, makeup. It's mga 5 years na yon. We launched that mga 2019 bago mag-pandemic. So, nangyari doon, nung nilaunch ko yun, naging siya, online lang. Kaya hindi mo siya, for a while, nasa siya sa mga department store. Then, pinull out na rin namin. Hindi naman nauso. Oo nga, pero online na talaga ngayon So, tatlo? Yes, tatlo. Yung the Ara Home, hindi naman pa ako masyado, hindi pa ako ganun ka-active doon. Nung pandemic lang yung naging active online. Kasi hindi pa uso yung online selling. I started it na mga a decade ago. Yung Ara Secret, nagtayo na ako ng website. Kumbaga, hindi pa masyado sikat. Hindi pa sikat yung Ngayon, lahat may website. Yes, oo. Tapos nagbabazar pa ako. I experienced that for 5 years. Yeah. Fini-feature ako ni Chris Aquino. Kaya, umano yung product ko. Paano mo ito, second class question ko, paano mo nababalanse na ang dami mong negosyo aside pa sa movies and TV? But may time ka sa family. Well, ayun kasi... Tanong yan ng madaming nanay, actually. Kasi yung anak ko, pumapasok sa school. Ngayon, grade 4 na siya. She wakes up 5:30 a.m. Tapos, lumalabas siya sa school 3 p.m. Okay. So, ano rin gagawin ko ng ganong oras kung hindi ako nagtatrabaho? Diba? I mean, pwede ka talaga Ha? Hindi ka ganun. Nagsaspa ako, pero minsan home service na lang sa bahay Pero yung na yon, dahil online yung trabaho ko, yung mga selling. So I can, dun sa spa na yon, na kahit nung grade 1 siya, up to 12 noon, pero plus the traffic, uwi siya mga 2 p.m. So, di ba,
ang dami mong time to do the online thing. And then, syempre, may kakayanan naman tayo, kumukuha tayo ng tutor nila. So, hindi ako talaga sobrang hands-on na ako nag-tutor. Pag may time ako minsan, lalo na ang problema ng mga bata, yan, mga math, diba? So, in-enroll ko siya sa Singapore Math, which is, investment yun eh. Kasi ako, ayoko ng math eh. Sino ba? I hate math. Pero, kasi, ewan ko, ang dami kasi mga problem solving nga. Ewan ko, hindi mo naman nagagamit sa business yan. Yung mga equation na ganyan. Hindi, parang hindi ko naman siya na-apply sa business. So, parang ano na, ang ina-apply ko yung diskarte, ba? Diskarte at pagiging practical. Siyempre, nung una, naging aggressive ka sa business. But now, you've learned your lesson. Now, practicality ang inaano ko. Kahit yung anak ko, tinuturuan ko maging practical. Hindi ko ini-spoil. Finally, shows, movies, TV. Well, I just finished my show, Prinsesa ng Banyera. Ay, Prinsesa ng Banyera. Tagal na nun. Padjak Princess. Prinsesa ng Banyera, Christine Hermosa debut. Para kasi medyo magkalapit eh. Padjak Princess with Miles Ocampo sa TV5. And then, meron akong guesting sa Rainbow Rumble. Abangan niyo po yun. And, ewan ko kung umi-ere pa yung Private Time with Ara sa One News PH. Kasi pa-season break na kami ng season 2. And then, umi-ere pa rin naman yung Magandang Araw. Though, na siya, replay na siya because saka-season break din kami. Yung Magandang Araw sa Net25. And I'm still doing, natapos ko na yung Fatherland na movie. Hindi pa namin tapos ni Senator Bong Revilla yung alias Pogi. Bakit? After election na. Okay. Kasi di ba na-aksidente siya? Hindi ko alam yan, no? Oo, na-aksidente siya yung paa. Yung sa first shooting day namin, yung inoperahan siya. So, tapos biglang nag-file na kami. Yon. So, after election na. And then, meron pa kami isang movie po on. We still have 2 shooting days. Nakakaloka, hindi ka busy, ha? Ito yung namatay si Miss Jacqueline Jose at saka si Tito Ronaldo Valdez. Kasama namin sila sa film. So, I don't know what will, Kanta mo ginagawa. happen kung kailan namin siya ma-shoot. 2 days na lang kasi ako doon. With JC De Vera, Lotto De Leon, Janice De Belen, Gina Pareño, yun. Okay, akala ko meron, sabi ko kulang pa ba? Okay, invite mo na lang sila to try pick up. Kasi Okay. Siya, maganda yung goal nyo maganda yung puso nyo na gusto nyo makatulong. Hindi lang dun sa gagamit, kundi sa mga driver din. Kasi nagbi-business kami. We feel the heart ng mga nagbi-business at yung gustong kumita. Kumbaga hindi kami yung para kami ang kumita lang. We want to have progress yung magiging driver partners namin. So, Pick Up is available now sa Play Store at saka iOS. You can download it now. At yung Pick Up, dalawa yung app. So, merong Pick Up driver and may Pick Up for the customers. Yung Pick Up driver, you can download that and you can apply there para maging driver partners. Or abangan nyo po kami sa Pick Up Official sa Instagram or sa Facebook page namin. Nag-a-announce kami ng mga onboarding driver partners, ng mga dates kung saan kasi umiikot kami. And then, we're very happy kasi every ikot namin, ang dami laging tao. Ang dami nag-a-apply. And ang dami rin from the previous ibang ride-hailing umano sa inyo. nag-aano sa amin. And happy kami. Kasi ang maganda, personalized yung asawa ko, ang mismong nakakausap nila. Ganun ba? To orient them. Oo. And yung mga tao doon, talagang asawa ko mismo nag-train. Tsaka mura lang. Siguro, pag nag-apply ka sa amin, I think
9,000. Ha? 9,000 kasama na yung mga ibang kailangan and plus 2,000 lang. That's it. Affordable. Yeah. Oo, kasi I heard mataas na yung Sa iba. Sa iba. Sobrang taas na. Oo. So, as low as 9,000, magiging driver partner ka na and they will assist you sa mga kailangan. Alam mo, hindi ko natanong kanina sa General Press Con. So, lahat na ng kotse ng pickup, MG, ganun, eventually? Hindi. Meron yung active 3,000 drivers natin. Iba-ibang sasakyan siya. Owned by the operators. Okay. Owned by the drivers. Okay. Yung iba kasi may operator, may nag-hire ng driver. Yung iba naman, yung driver mismo, siya rin may-ari ng car. Etong MG, etong EV cars, we call it Pickup Blue. So, itong Pickup Blue, we will launch it December. Sabi ng husband ko kanina, December. I don't know kung naka-include na siya sa app or another app pa siya. But I think nandun na sa app, magkakaroon ng variation. Makikita mo Pickup Blue. So, Pickup Blue, when you see Pickup Blue, merong yun yung mga EV cars. Etong first 20 EV cars, we will own it and we will hire drivers. I see. Kami munang mag-own ng 20 EV cars and then the rest na 100 is yung mga driver partners na gustong mag-EV car sa ride-hailing. That we will assist them also sa banking. Meron tayong mga financing. Oo, yung driver partners natin, we can help them. Guys, kita niyo naman, random ang tanong ko kay Ara. She knows the business. She really knows the ins and outs. So dapat pag magbe-business tayo, ganun. Kita niyo, she is an example of what she talks about. Thank you.